Yes, MJ, thank you so much. I have one of our friends here from Manila Standard, Angelica Villanueva. Okay. Hello, guys. Congratulations. My first questions will be for Marie, Catherine. How hard it was, or was it harder to portray the role of a healthcare worker in Canada for Hello Love Again than doing the role of a domestic helper in Hello Love Goodbye? Uy, ang ganda nung tanong. Kasi transition yun, ha? Ang ganda ng tanong. Kath. I think it's very hard. As Kath muna bago si Marie tsaka si Joy, okay? Because kailangan i-keep namin kung ano yung nakilala ng mga tao na si Joy. But then parang kahit di naman nila sabihin, parang feeling ko lang, kailangan ko siya lagyan ng ibang flavor when it comes to Marie. And paano mo nga iibahin yung mga nagtatrabaho sa Hong Kong? Ano naman yung buhay ng mga nagtatrabaho sa Canada? So, bakit nila papanoorin to? Anong difference na hindi nila napanood dito na mapapanood nila? You know, ang dami. Iba talaga. Magkaiba yung mga yung tao doon. Siguro because si Joy, bilang domestic helper siya sa Hong Kong, it requires a lot of physical strength. So it's physically tiring. And di ba si Joy, kilala naman natin, wala siyang inaatrasan kahit anong trabaho gagawin niya. Di ba lahat ng side hustles gagawin niya para lang maka-provide sa pamilya and for her dreams. And ganun pa rin dito si Marie. Siya yung klase na tao na walang pride, walang anything. Kung ikikikakitain niya ng pera, no problem. But this time, as healthcare worker naman, na iba ding mundo to. So ngayon, may nakilala siyang ibang tao. Like we have Ate Val here, Janica, and everybody na magbibigay ng ibang flavor as well sa buhay ni Marie. So iba siya. So it's very familiar once you watch it. The character of Joy, it's still there. Pero nung nagka-Marie siguro, parang medyo mas nakarelate ako kay Marie personally. Mas malapit yung personality namin. So, ang saya niya paglaruan, but at the same time, yun yung naging challenge sa amin. Kasi hindi mo naman pwede kalimutan lang bigla-bigla si Joy. Kailangan meron pa rin mga bakas ni Joy, but at the same time, may bago kang ilo-look forward sa character niya, which is Marie. So, it's fun to play around with it. But, kung hindi lang siguro, kung hindi mo siya masyadong kilala, ayaw mo naman gawin na half-baked lang yung mabibigay ni Marie. So sana, kung paano nila tinanggap si Joy, parang mas may intindihan niyo kung ano din yung pain na pinagdaanan ni Joy, kaya niya nagawang kaya nagkaroon ng Marie. So, di natin alam why, hindi natin alam yung reasons niya behind it, but definitely, marami siyang kailangan lunukin para kalimutan yung joy na nakita ng mga tao na yun. So, kailangan panoorin nila yun sa movie. Angelica, sorry, susundot lang ako, no? Parang, tama ba ako, Kath? When Joy left Hong Kong, may willingness na sa kanya to go to Canada. So, ando doon na yun. It's Ever not like, since. was she forced? Hindi di ba? No, it was her dream. Dream ever to go to since. Canada di To ba? be a nurse in Canada. So, yun yung ending ng Hello, Love, Goodbye. Papunta siya So may sa baon Canada. siyang willingness, saka parang gusto talaga niyang gawin yon. Yes, gusto niya talaga. eh. From the very start, I think, alam naman niya na parang temporary lang. And parang stopover Correct. lang yung Hong Kong, di ba? Correct. Kasi yung main goal niya talaga, gusto niya mag-Canada, yun yung dream niya, tapos mag-America. Kasi ang sarap baunin yun nung audience pagpasok nila ng sinihan. Yes. Alam nila na si Joy, gusto talaga niya mag-Canada. Yes. Para pag pinanood namin. So I think it's gonna be helpful then siguro kapag bago nila panoorin tong part 2, parang parang, rewatch ng Hello, Love, Goodbye. Para lang maalala mo, ano ba yung nangyari dito? Tapos pag pinanood to, medyo connected siya. Ganda. In a way, yeah. Thanks, Kat. Angelica, your second question, please. Thank you, Kath. Next question will be to Ethan. Hi, Alden. Hello po. This sequel was taken like over 5 years ago after Hello, Love, Goodbye, So, madali ka bang nakabalik sa role mo as Ethan? Especially na in some ways, you're more matured na compared before. Thank you. Yes, kasi si Ethan, during the first film, medyo nakita naman natin na medyo hindi siya ganun not naman serious about life, but medyo nandun pa siya sa playful side niya.
But of course, still given, masipag siya. He works hard for his family dahil gusto niya magkaroon ng permanence in Hong Kong. Gusto niya maging residente doon during that time. And yet, Joy came in. So for the question of madali ba akong nakabalik, medyo naging mahirap dahil it's been a long time. And parang yun din kasi minsan eh. But ang nagiging struggle ng actors, doing a sequel after a certain project na medyo mahaba yung panahon na tinagal. But with the help of Direk Cathy, of course, yan sila Ate Carm, sila Tala, of course, Kath, and the whole team. Kasi once na nailagay ko yung sarili kong ulit dun sa ganong setup, same team, same people, same faces while doing the first film, mabilis bumalik si Ethan eh. And I think Ethan never really left me. Andito lang siya. Yun nga yung sinabi ko kay Direk na parang nahirapan lang akong kunin ulit yung kamay niya, but with the guidance of Direk Cathy during the filming of this project, nahila ko siya ulit. And with his approach in life right now, I think nakita natin din yun sa trailer eh, na parang ano yung dumating sa kanya, ano yung naging event sa buhay niya para masabi niyang, Joy, I don't want you back. Bakit niya sinabi yun? To think that during the first film, parang gusto niyang ibigay yung buong mundo kay Joy. Bakit ngayon may ganon? So those are the things na medyo nag-iba in the character of Ethan here in this film. And at the same time, yung how the turn of events and circumstances affected his life decisions at that point. So medyo kakaiba po yung magiging dynamics ngayon ni Ethan and Marie in this film. Alright. Thanks, Angelica. Maraming salamat. Dami ko pang tanong, pero ang dami nakapila eh. Kaya let's go back to MJ Robles from United Kingdom. Hindi, saka humawak na ako ng mic eh. Kasi lumalalim yung kwento ni Ethan eh. Baka may mabitawan. Baka may mabitawan, Direk. Safe po, safe. Safe. MJ, you're back. Yes, I'm back. Can you hear me now? Better? Yes, perfect. Yes, hello. Kanina, sorry, apologies kanina. I would like to show London, United Kingdom sana, but di kinakaya. But anyway, my name is MJ as well. So parang si Marie Joy, she's also a MJ. Nung pinanood namin ng Hello, Love, Goodbye in 5 years ago in London and United Kingdom, talaga super box office hit. Pero I'm sure sana magagawa pa rin ng paraan na mapunta rin yung movie sa United Kingdom and Europe. So my question is, of course, for both to Catherine and Alden is, with the character you played as Ethan and Joy, in the original at saka yung sa sequel, because you have like two characters na, di ba? I'm sure you have studied them well and imbibed the values and idiosyncrasies to be able to play the roles well during the filming. So this is my question. What do you think is the character, personality that is closest to you in real life, or something you can relate with most and say, oh, this is me, or this can be me in real life? Kasi I'm sure we agree, di ba? Kapag pinapanood nyo kasi yung ganitong pelikula, lalo na kaming nasa abroad, nababago kasi yung pananaw namin. Kaya ang daming umiyak during the Hello, Love, Goodbye. I'm sure marami rin tayong mapapaiyak ulit. But I think hopefully we're hoping for a happy heart. So that's my question. Thank you. Pwedeng sumagot ng konti. Oo, yes, sige, Direk. Hi, Direk, Cathy. Hi! Oo. Hindi, si Catherine kanina was able to answer a bit of it, no? That Marie is closer to her, no? Kasi yung talagang Hello, Love, Goodbye, alam naman natin na ikwento ko na rin yun kung paano ko talaga physically pinahirapan si Catherine just so she could be Joy. And she did wonderfully, no? But because Marie ay may konting pag-shift ng character, that's why Catherine, siya magsasabi kung ano yung tingin niyang malapit. Pero kasi si Alden, nahirapan ako. Kung mas madali nung nakaraan, nung HLG, closer to him, ako naniniwala akong mas medyo malayo yung a portion of the film dito ng HLA kay Alden. In fact, sabi ko sa kanya, Jay,
Gagawin mo ba to? Ay ano, mararamdaman mo ba to? Hindi direct eh. Patay tayo dyan. We cannot say exactly what it is because it's like telling you the story already. But then yes, it's hard kasi hindi si Alden, si Ethan in a certain portion of the film. Yes po, direct. Kasi actually there are scenes parang na, since nga si Ethan somehow napunta sa Canada for some reason, di ba? May mga bagay doon na parang tinatanong ako ni Direk Cathy, Jay, kung ikaw ba, gagawin mo to? Tapos pag sinasabi ko, opo, Direk eh. Parang nagugulat siya. Wala bang ano dyan? Parang this certain trait na hinahanap ni Direk. Sabi ko, tatry ko po, Direk. Pero yun nga, parang ngayon si Ethan is somehow shifted also after, flying from Hong Kong to Canada. And I think one of the reasons why is talagang malaki yung mga epekto ng mga bagay na nangyayari sa atin, sa paligid natin. And yung judgment natin is nababago based on the circumstances around us. So I think yun lang yung naging struggle. Parang yung Ethan before, medyo yung similarities po na meron kaming dalawa, siguro I think it's really love for the family, hardworking, sacrifice, that's him. But right now, medyo may mga bagay si Ethan na hindi niya kayang gawin, pero kaya ni Alden gawin. Wow. Amazing. Thank you. Kat? Nag-iisip ako ng seminar. Without spoiling no? Baka ma-spoil At saka, sobrang layo kasi talaga. Sobrang layo. Sobrang layo siya sa akin. Kaya siya masaya gawin kasi malayo talaga. The way she talks, kung paano the way she carries herself, the way she handles things. Sobrang iba siya kung pag ako. Sundutan ko kasi meron kami mga eksena direct. Sabi ko, Catherine, tinatapos mo na pelikula, tigilan mo. Kasi kung si Catherine daw, yun ang gagawin niya. So siguro, pag similarities, I can relate so much sa character ni Ethan. I think. And si Joy and Baliktad Marie, kami. it's Alden. yes. Yes. Iba talaga. Kasi di ba si Joy, ano siya may puso din naman, pero parate iniisip niya. Kung gagawin niya, practical ba to? Ganyan. Si Ethan parang puro puso naman. Siyempre nag-iisip din naman siya, but parate siya, sinusundan niya what feels right and kung ano yung feeling niya, kung saan magaan yung puso niya. And I'm like that as a person. Bago ko isipin yung bagay, yung uunahin ko is, tama ba to na feel ko? Happy ba ako? Yung heart ko muna yung inuuna ko and then I think about it. Pag naman si Tizoy, parang ano siya, si Alden. Yan na, dulas pa yun. Lahat kami tawag sa kanya, Tizoy, okay? Lahat kami. Ayaw niya kasi ng Alden. Yan ka na naman, lawyer ka na naman. Totoo, marami. Okay. Promise. Baka kalapasmado yung bibig. So pag si Ethan naman, parate siya puso muna at saka niya iisipin. So nakaka-relate ako sa kanya. So may mga lines at may mga scene kami na ginawa na nakikita ko yung sarili ko na if this happened, kunwari, in real life, I would do the same as Ethan. So, yeah, I love Ethan. Very relatable yung Character. Nakaka-relate ako sa kanya. Thank you, MJ! Maraming salamat! Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Maraming salamat din. Thank you. Thanks for joining us. Now, we have a question from Kapamilya Outsider for Carmi and Tala and our other cast members. What new ideas or approaches did you incorporate in this movie that we haven't seen in your previous films? Thesis yata ito, para. Ano yung mga new ideas or approaches? Lalo siguro ikaw, Joros, parang meron ka bang bagong in-incorporate? Kasi nakita ka na namin sa HLG. Ano yung bagong inihain ng character mo dito sa Hello, Love Again? Look. Una yung look. Iba din. Hindi, kapag mapansin ninyo, iba itsura ko sa Sabi ni Derek kasi, ikaw bahala ko ng itsura mo. So, ayun.
Ang dami ko pa sanang gusto baguhin Bartender eh. ka sa Hong Kong, tama? Ah? Bartender. Yes, yes. Dito parang barista. Barista. Kaya nga sabi ko, same but different. Tama. So- Same but different. Yung feel ng pelikulang ito, yun yung masabi ko, in general, yung kapag napanood mo siya, kapag rumihistro na talaga sa iba eh. Iba yung dating, baka maano na naman ako dito. Baka, ang hirap. Pasmado bibig ko eh. Yung treatment ng kung paano ito ipapalabas. Basta, pwede ba sabihin na Hindi. Huwag na. Oo, ang dami. Kaya pinalibutan kami ng mga advisors sa amin eh. Sila na lang tanungin. Sila Hindi, tanong natin yung writers na lang. Ano bang mga bago nyong in-incorporate Okay lang. dito? Tala. Siguro, inevitable naman na... Inevitable! Hindi. Marami kasi nagbago, di ba? Parang, tama yung sasabi ni Catherine kanina na, kunwari lang kay Joy, di ba, na yung pinagdaanan niya sa Hong Kong, bit-bit niya yon papunta sa Canada. Lahat, pati si Ethan, di ba? Bit-bit nila yon pero yung may mga pagdadaanan pa sila na babago sa kanila. So, anong tanong? Baka may masabi rin ako, ma-eject din ako dito. New approaches daw. Mga bagong inihain nyo sa movie. Of course, yung sa... Hindi, tutulungan ko lang. Kung ma-eject, dalawa kami. Hindi, kasi automatic naman yun eh. Kumbaga, time saka yung culture changes the Same pa rin naman yung about love and about sa mga international workers natin. Pero yung nagpapaalam din yung mga pero dahil nga yung nasa ibang lugar sila, ibang culture, tapos yung time na Sige, mamaya ka na magsalita. Si Direk Pagsasalitain na. ko lang Si Miss muna si Carmi Carmi muna. kasi Si Miss Carmi. magkakaroon po siya ng sasabihin pag nasabi na ni Carmi. Okay. Yung new approach, yung new idea, siguro for di ba yung first part, yung Hello, Love, Goodbye, it was told in a way na how you saw the film. The way that we told the story of Hello, Love Again is different naman this time. Okay. So there's something different in the manner, in the way, in the structure that we told the story. So isa yun sa mga aabangan nila sa pelikula kasi hindi lang siya dire-diretso. So may nilaro kaming something, mga elements in terms of telling the story because we're telling a story of yung 5 years eh. Diba? So there's something. And time is a very big element in the film. Kasi di ba yun nga from Hong Kong, di ba time stops when you don't use it. Parang time starts now, di ba? Magkikita rin ng mga future. So ang laking element ng time. So thematically, we also played with that. Structurally. Right. When we wrote, when we conceptualized with Direk, and even her treatment also. Nagpaalam ako kay Direk, pwede naman daw sabihin to. Kaya maganda rin sinasuggest ni Kat na panoorin nyo ulit yung part 1. Direct continuation din to ng So, mas maitatawid to. Pero, yun, hanggang dun lang yung pinayagan ako ni Direk. Joy left 2019. Joy left Direct continuation. July, August 2019. 2019. So, Kailan sumunod important si yun. Ethan? Ay, secret. Hindi ko pwede sabihin. Pero kasi crucial Nag-book na yun din eh. Kung immediately ba or a Secret. year after, Ay, di ba? may ano. Okay. Ano lang yun, kumbaga, parang refresher lang yung pagkapanood ng Hello, Love Again. But this one will stand alone. No, actually, syempre, just like any other films, no, you would always want to give your audience something new.
Tama. Hindi naman pwedeng kung ano yung napanood dati, gano'n na gano'n, di ba? Tumanda na rin ang mga viewers natin, 5 years older. Therefore, meron ding nagbago sa kanila. So, kailangan talaga, no? Sabi nga ni Crystal, inevitable, na bigyan mo siya ng level up, no? Tama. At least, di ba? Hindi lahat, kasi ayaw naman nating gulatin ang lahat na, ay, parang ibang pelikula na to. The characters remain the same, but then they grew. Ayaw mo rin naman na walang natutunan tong si Marie at si Ethan, di ba? Si Joy. So everybody grew and ano bang sinasabi ko? Andali, Tama naman, tama talaga. Susundan may kita. point ako eh. May Susundan kita. Ano anak, ano nga? Ano ba sinasabi niyo? Saan tayo kakain ba mamaya? Hindi. Regarding panunood ng HLG. But, alam naman namin na marami pang hindi nakapanood ng Hello, Love, Goodbye. So, ayaw naman namin siyang ilimit lang sa mga, pwede tong movie na to, this movie is only for those who have watched Hello, Love, Goodbye. Hindi po. You can watch Hello, Love again even without the knowledge of Hello, Love, Goodbye. Oo, we made sure na it's a kumbaga, titindig yung kwento. Titindig siya kahit di mo napanood ang Hello, Love, Goodbye. Ayun. All right. Let's move on to another debate.